Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang matapang na pahayag mula po sa kilalang analyst na si Egra Crypto. Sabi po niya mismo, baka mag 100% move siya papunta kay XRP. Ito ay hindi biro, lalo na kung sinusunan mo ang kanyang technical models sa loob ng maraming taon. Marami po sa atin ang nakakita sa mga ups and downs ng market. Pero bihira po ang isang analyst na magsalita ng ganito kadiretso. Ang tanong, bakit niya gustong ibuhos ang kanyang buong position kay XRP? Ano ang kanyang nakita sa chart na hindi nakikita ng karamihan? At bakit mahalaga ang patience strategy sa ganitong galaw? At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito at simulan po natin sa ating unang katanungan kung ano po ba ang pinapakita ng technical structure ni Ginoong Egrag. Si Ginoong Egrag ay naglabas po ng kanyang bagong chart na tumutukoy sa long-term technical structure na XRP. Ang core pattern dito ay ang symmetrical triangle na sinusundan po niya sa loob ng maraming taon. Sa technical analysis, ang ganito pong pattern ay madalas na nagre-reflect ng accumulation phase kung saan pinipiga ang presyo sa mas maliit na range bago mag-breakout. Hindi po ito hype. Ito ay sustained structure na nabubuo dahil sa market psychology at liquidity behavior. Ang breakout daw ni XRP noong late 2024 ay higit 500%. At mula noon ay nanatili ito sa ibabaw ng consolidation zone. Ngayon ay bakit po ba mahalaga ang break-up ng triangle? Mahalaga po ang breakout dahil nagbabago ang dating resistance bilang support. Ang upper trend line na dati ay parang invisible ceiling ngayon daw at yan ang foundational support. Para kay Egrag, ito ay sign na naisara na ni XRP ang lumang yugto ng market distrust. Ngunit hindi po dito natatapos ang usapan. Ang lower trend line ay tinatawag niyang line of Hestia, isang structural support na nagsisilbing huling bastion ng XRP price stability. Kapag nabuo ang ganitong dual support system, ang narrative ay hindi na short-term volatility, kundi long-term conviction ng mga holders na naniniwalang may next phase sa XRP. Ngayon ay ano naman po ang mga target price na tinitingnan ni Ginoong Egrag? Base po sa triangle model, tatlong target ang kanyang inilatag. Una ay ang $3.7 na bahagyang lampas sa previous all-time high na $3.65. Ito ang level na nagko-confirm na naiwan na ng asset ang kanyang historical ceiling. Ang second target naman ay $9. Higit 2 beses ang distansya mula sa unang target. Ito po ay sa major psychological barrier kung saan maraming traders ang posibleng magbenta. Pero ang pinakamalupit ay ang $27 na ilang beses na niyang binanggit bilang final station ng cycle. Sa oras ng kanyang analysis, nasa $2.19 pa lang si XRP. Ngayon ay bakit hindi short-term move ang approach na ito? Hindi po tumitingin si Ginoong Egrag sa quick pumps o hype-driven price burst. Sinabi niya na ang market ay may dalawang rota, isang mabilis at emosyonal at isang mabagal ngunit strategic. Mas pinipili po niya yung pangalawa dahil ito ay nagbibigay ng tunay na foundation sa portfolio. Ang mga mabilis na galaw ay madaling magdala ng profits, pero mabilis ding kumain ng kapital kapag ang market ay bumalik sa chop zone. Sa patient strategy, hinahayaan mong ang market structure ang magpersa sa presyo na umakyat. Hindi mo hinahabol. Pinapahintulutan mong ang price action ang siyang maunang mag-confirm. Ngayon ay bakit po niya gustong lumipat ng 100% kay XRP? Sinabi niyang gusto muna niyang mag-rally ang ilang altcoins bago niya tuluyang ilipat ang lahat kay XRP. At bakit? Dahil kung bullish ang rotation,
Pwedeng magamit ang gains mula sa ibang tokens para lumipat kay XRP sa mas strategic na punto sa cycle. Hindi niya basihan ang emosyon. Ibinabase po niya ito sa macro trend kung saan naniniwala siyang si XRP ang pinakamalakas na asymmetric opportunity. Ang kanyang buong conviction ay nakatali po sa structural pattern, hindi po sa news noise o price swings. Kaya kapag dumating ang tamang oras, planado, tahimik at full commitment ang kanyang gagawin. Ngayon ay paano naman po naapektuhan nito ang mindset natin bilang mga traders? Kapag narinig natin na isang analyst ang gustong mag 100% move sa isang asset, madaling matukso. Pero ang tunay na punto ni Ginong Egrag dito ay hindi tungkol sa blind confidence, kundi tungkol sa strategy building. Hindi niya sinasabi na bumili ka ngayon. Sinabi niya na hihintayin niyang makuha ang confirmation sa chart bago po siya kumilos. Ito ang mentality na nagsiseparate sa mga speculators at saka investors. Walang shortcut. Kung hindi pa matured ang trend, hindi niya gagalawin ang kanyang position. Ang patient route ay may mas mataas na reward dahil nakasalalay ito sa tunay na market structure. Ano naman po ang risk at ano po ang dapat nating bantayan? Ang target levels ay projection lamang mula po sa triangle height application. Hindi ito guarantee. Kung bumagsak po ang market at hindi makuha ni XRP ang support sa line of Hestia, babalik tayo sa zone of uncertainty. Kaya para po sa atin, bantayan natin ang support holds, volume expansion at saka institutional narrative. Ang 3-target ladder ay magandang blueprint, pero walang blueprint na immune sa volatility. Kapag nagkaroon po ng sudden macro shock o liquidity drain, ang structural setup ay pwede pong humina. Kaya ang patience strategy ni Egrag ay hindi hope. Ito ay proteksyon. Bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Kung ako po ang tatanungin ay may bigat po ang mga sinabi rito ni Ginoong Egrag. Hindi dahil sa hype, kundi dahil po sa disiplina. Ang symmetrical triangle ay isang classic pattern na may historical na record sa macro moves ng maraming asset at nagkakaroon na si XRP ng breakout mula rito. Kung magpapatuloy po ang support conversion at manatili ang trend sa ibabaw ng zones, posible ang susunod na rally cycle. Ngunit ang tunay na sikreto dito ay hindi target level, kundi timing. Sa market ng crypto, hindi panalo ang pinakamabilis, kundi ang pinakamatyaga. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.